you know why the best athletes win an Olympic gold medal? It's not because they're much stronger. It's because they work harder, are single-minded, and they never, ever quit. The only way you fail is if you quit. And we never quit. In the past 5 years, we've been doing exactly what we promised when we started. And that's super boosting your business and dominating the DeFi sphere. You and all members around the world now have the opportunity to exchange whatever bonus system you have for the powerful C1 token. Together, we're going to change this industry. Thank you po. Si Coach Eddie Onya, may sabihin niya yata. Coach Eddie? Ayos na tol. Ayan. Wait lang ha. Kararating lang natin ang bahay. Kaya hindi tayo makapagsalita kanina dahil nasa work. So, Happy New Year po muli sa ating lahat. Yan, Happy New Year. Nabati po kayong lahat na manigong bagong taon. Ayan. At yan po yung bagong logo natin. Yan na po yung nasa slides natin sa ALG meeting. Yung binago na rin. Kaya maganda po yung mga slides na nakukuha natin sa ating pong ALG meeting. So, dagdagan ko lang yung sinabi ni Sir Anton kasi ako mismo yung naka-attend doon po sa international webinar noong Friday o Thursday yata yung pinaka nagkakamali. At talagang mind-blowing po yung mangyayari sa atin dito sa ating C1 token dahil ay doon ko nakita, na-compute din. Kasi yung computation kasi ni Founder magiging top 5 cryptocurrency tayo sa buong mundo, di ba? Kaya nga, lagi ko yung pong iniisip, paano mangyayari na magiging top 5 tayo? Ang tagal lang nakuha ang Bitcoin, ang Ethereum, USDT, Matic, etc. Pero, meron silang data kung bakit pwedeng marating ng ating C1 token yung top 5. So, ito pa i-share ko pa sa inyo. Although hindi ko pa siya nagawa ng computation sa currency natin. Pero, just take a look lang po yung kung posibleng mangyari po sa C1 token natin, especially po dun sa maraming may C1 token. Tignan niyo po yung okay ko sa hindi ako pwede ma-approach. Okay na, Coach. Okay. Papakita ko lang po yung yung account ni Sir Derek. Kay Sir Derek kasi ito at dito niya talaga sinabi na tayong mga Pilipino at mga African, we are the pioneers of crowd one, Dahil tayo po yung unang-unang pumasok sa C1 2019, 2021, bago matigil po yung pagbibigay nila ng tinatawag na C1 reward. Tama po ba? Kung kaya, talagang ini-encourage natin lahat ng mga leaders natin, magisingin lahat ng mga members na tulog. Kasi nga ay manghihinayang sila kung hindi nila papansinin na yung C1 reward sa loyalty points na planning natin dati ay pwede nang makonvert sa C1 token na sooner yung C1 token pag pumasok na sa global exchange, mapipera na. Ibig sabihin, yung pong ating mga pinuhunan noon, akala natin wala na kasi nga ay nandyan lang, nakikita lang natin yung C1 rewards, yung loyalty points natin, na hindi pa naman napakinabangan. So this is the right time. Binigyan na tayo ng chance na i-claim yung token base natin hanggang January 15 or else
kung hindi na nila exchange yan, hindi na talaga makakabawi ng pinuhunan yung mga old members natin. Di ba? Ang daming nagreklamo noon dahil nga ganito, ganyan, palabas ng pera, wala namang bumabalik. So ito na yung right time through the C1 token. So yan, si-share ko po yung explanation ni Sir Derek. Yan. So dito niya po, wait lang ayan. Dito niya po binis yung potential na mangyayari sa ating C1 token. Ito nga lang ay currency pa po sa South African currency ito dahil nga ay nasa South Africa siya. Pero sabi ko kay Sir Paul, Anton, gagawin ko ito ng Philippine currency para makita nila yung potential na pwedeng kitain ng C1 token natin, yung mga holder ng C1 token natin. So, ang Bitcoin po ay nagsimula po siya noong 2009, actually 2009, pero ang nilagay na lang po niya dito ay 2010 na agad. With the value of 28 cents dollar. Ayan, 28 cents dollar po. Then 2011 ay na-reach na po niya ang 2.49 US dollar. Then 2012, after 3 years, ay na-reach na po niya ang 12.51 US dollar. So dyan muna tayo mag-base. Diyan muna niya binase yung computation sa C1 token natin. So ito yung kanyang actually tignan mo sa Rio, tignan niyo mabuti ito Hindi ito fifth element, hindi siya fifth element. Siya ay fire lang din, kagaya ni Sir Paul. Pero tignan niyo ang C1 token niya. Meron siyang 1.9 million C1 token. Kasi sila po yung mga pioneers. Yung 5 years ago na nag-judge nga, congratulations sa ating lahat na mga nag-isi sa C1 dahil this month we are now in the 5 years anniversary. Kasi nag-start po ang C1 2019 January. So January na po ngayon, 2024, so 5 years na po tayo. So sila po yung mga naunang nag-join. So ganyan siya. Kaya nga nagulat ako, hindi naman siya fifth element, kasi tignan nyo po, times it multiplier lang siya, pero tignan nyo yung token nyo, 1.9 ma'am, di ba? Dinaig pa tayo ng mga dinaig tayo ng mga fifth element. At pinumpute na po yan dito sa tinakbo ng Bitcoin. Ayan, tinakbo ng Bitcoin. So sabi dito, yung equivalent ng pera kasi ng South African dollar ay 1 US dollar to 20 rand. Rand ang pangalan ng nila, yung money nila, no? 0.01 US dollar upon the launching, siguro, yun po, yung mababang computation lang po yan. So, magkakaroon na po siya ng 386,051 rand. Then, pag na-reach na po natin ang 50 cents, sabihin nga natin 50 cents in 6 months time. 6 months time, kasi nga, siyempre, ang laki ng community natin, bubulusok talaga ang ang value niyan. So, yung 1.9 million niya ay magiging 19,302,599 rand. I-compute nyo na lang po ito sa pwede na ma-compute yan sa dollar po, kung gusto nyo i-compute. O, pwede rin natin i-compute mamaya. Kasi meron naman siyang computation ng US sa rand. Then in the C1 token, which is $1, ito lang po yung sinasabi namin palagi, ma-risk lang natin 1 euro, kasi euro po ang currency natin. Computin mo na lang yung token mo ngayon sa 1 euro times 60, kasi 1 euro is 60 pesos. Pero ito, tignan nyo po yung C1 token which is 1 US dollar, pagkakaroon siya ng 38,605,198.40. And when the C1 token will reach the 10 US dollar, sabihin na natin in 2 to 3 years from now, ay ma-reach niya yung 10 euro. So yung kanyang token na 1.9 million ay 386,000,051,984. So ganito na lang yan, compute natin sa US dollar para mas madali nating maintindihan sa currency natin. So 1,930. Sabihin na natin 1.9 million na lang. Punta tayo sa calculator. Kaya, tamang-tama yung pasok ni Sir kasi ayon kay Mama ni B, mga Titanium Pro yung mga yan, maraming C1 token yung mga yan, C1 rewards. Diba? Tama?
Sabihin na natin, compute natin sa 1.9. Kasi yan yung kanyang token eh. 1.9 may git. Times 10. Yan, times 10 US dollar. So, meron siyang 19 million. 19 million, ita-times natin ngayon sa 50. 1 US dollar is 50 times 50. So, meron siyang 950 million pesos, almost 1 billion. Kaya nga sinabi niya, tayong mga pioneers sa C1, especially yung may mga maraming C1 token, yung mga titanium pro na yan, at pag in-upgrade nila into fire or fifth element, sabi nga, we are sitting in the pot of gold. Imagine that, we are sitting in the pot of gold. Kasi nga, ang laking pera po nito. Laking pera po talaga niyan. Ano yung sa akin? Tignan niyo sa akin. Yung sa akin naman po, na naipon, hindi man ganun karami sa kanya. Pero ang naipon ko dahil, siyempre, ay positive po tayo, ay, ito po yung sa akin. Yan. Ito po yung account ko, nagagawan ko rin siya ng slice na kagaya ng pero in peso. So, meron po akong 450,000 token. So, kukompute po natin ito, halimbawa, 450,000 times $10 equals 4,500,000 US dollar. Times 50 natin para lumabas yung Philippine money. So, meron akong tumataginting na 225 million pesos. Palagay mo, Sir Anton, Ma'am Gloria, Sir Paul, pag may ganyang pera ka, magtatrabaho ka pa ba? Di ba hindi na? Bibitnis ka na. Retirement na, no? Retirement. Akala ko na. Yung account ko pa lang po yan, wala po yung account ng asawa ko, ng anak ko, ng mga kapatid. Di ba nakita nyo? Kaya nga po, sinasabi rin ito ni Ma'am Janet, kami po ay, ilan lang kami na sinama ni Ma'am Janet, Torres yung CEO natin, sa kanyang GC na mga elite leaders. Ibig sabihin yung piling-piling leader, kasama po siya sa Sir Paul. Lagi nang sinasabi doon pag kami nag-meeting, na maraming mga magiging millionaire, billionaire pa. Kasi nga yung hawak nating C1 token. Pag na-reach nga natin yung goal na maging 10. At tama yung sinabi ni Sir Anton kanina, kasi nga siyempre na-discuss ko na sa nila yan. Ilan lang kami kasi nga excited din ako na nga po i-explain yung nanto kasi ilan lang kami naka-attend doon eh. Ang sabi doon ay ito. Nasa almost 5 million na po tayo. Nasa almost 5 million na po tayo. At kung yung 5 million na yan ay may hawak na 2,000 C1 token, yun po ay na-use na po kaagad yung 10 billion. Tama po ba? Yung 10 billion na supply natin. Ito ay pinapaliwanag namin ito para sa curiosity ng iba, especially nga po yung mga nakasabay sa amin, kasi ganun kami mag-isip eh. Hindi kami nag-iisip ng negative eh. Tingnan nyo ha. Ayan, ito po yung tokenomics natin. So, ito po yung ating supply, 10 billion, 10 billion. At inaantay na lang po yung post button ni founder. Post button na kasi nakita niyo po yung presentation ni Sir Paul. Yung global launching natin ay magaganap within this first quarter. First quarter yung global launching ng ating C1 token. So, between January, February, March po yan. Ayan, nandiyan naman po, maliwanag naman po, di ba? Tapos, siguradong meron, nasa blockchain na siya. Hindi nga lang po pinapangalanan. Sabi po dito, ay makikita niyo po dito yung token ticket, token name. Hindi pa po yung C1 token ang token name yan. May name po talaga siya, pero hindi pa nila pwedeng sabihin hanggat hindi pa nila ilalans talaga. Why? Kasi nga po, kung maalala niyo po sa Planet IX, maraming na scam. Kasi nga yung Planet IX, dinaya ng maraming scammer. Dinagyan ng Planet IX, tapos may apostrophe na gano'n, ano lang dinadagdag nila doon. Pero lumalabas Planet IX, pero hindi si original Planet IX. So, ayaw nilang mangyari na ilabas na kaagad yung token name natin, tapos gagayahin din ng mga ibang scammer na yung lalagyan lang ng
ng quit o ng ano, o akala mo C1 token yung pala hindi bogus siya. So yun yung iniiwasan nila. Kaya po nila hindi muna sinasabi yung token, yung ating token. Pero naniniwala ako na ito ay nasa blockchain na. Kasi nga, meron na tayong network. Papasok po siya sa Polygon at Binance network. Imagine mo yun, yung ating Planetize nasa Polygon lang siya. At kahit isa lang yung network na pinasukan niya, we are the number 1 blockchain game in the Polygon network. Ano? Tayo yung may pinakamalaking blockchain game sa buong mundo ngayon. Dahil sa dami ng NFT nga po na linabas nila. Then, ito pa po yung sinabi. So, pag na-reach natin yung 5 million, kaunti na lang daw ang kulang, 5 million. So, yun na po yung potential na ma-reach na po natin ang top 10 cryptocurrency sa buong mundo. Top 10. Ano? Top 10. Hindi mo na sila ng top 5. At bakit magiging top 5? Ganito yan. Diba yung pong holder po ng NFT natin ngayon ay almost 5 million na. Ibig sabihin yun po yung mga active na may mga nabiling NFT package. Ilan million na tayo? Diba 60? 60 million ang registered member ng C1. So 5 million, ilang percent lang po yun. At pag nag-last na po yung C1 token natin, nasa global exchange na siya, napepera na siya, ito yung mga tulog na ito na 55 million, magigising lahat yan. Magigising why? Siyempre, gusto nilang mapera yung kanilang mga pinuhunan. Di ba? Sino ba naman ang negosyo na ayaw mabawi ang puhunan? Di ba? Wala. So, pag nagising po itong mga natutulog na ito, na 55 million, o sabi na kalahati lang, no? Kasi iba, hindi pa rin pinapansin eh. Hindi pa rin sila nag-click ng C1 token. Sabi na rin kalahati lang, that will be the time na ma-reach natin ang top 5 cryptocurrency. Kasi tayo ang may pinakamaraming user ng crypto. Hindi naabot ni Bitcoin at ng Ethereum. Take po, hindi naabot ni Bitcoin at Ethereum ang 60 million na user. No? Kagaya natin. Kaya tayo yung pinakauna na may pinakamaraming user ng crypto. Then, after may launch na siya sa global exchange at nakikita ng mga whales, mga sharks, yan po yung mga sinasabi ko, mga millionaires, mga billionaires na mga cryptocurrency investors, kagaya nila Elon Musk, di ba si Elon Musk, kaya tumaas ang Bitcoin, di ba bumili siya ng napakalaking halaga, o billion, di ba? At pag nakita nila yan, kasi nga, siyempre, lagi lang nila nakikita doon si Bitcoin, si Ethereum, si USDT, si Matic, etc. At pag nakita nila, meron ditong bagong token nandito na stock na ito. Palagay nyo, anong gagawin nila? Mag-i-invest ang mga yan ng malaki. Why? Bakit sila mag-i-invest ng malaki? Ito po yung dahilan. Dahil tayo lang po ang token o cryptocurrency na may ganito karaming utility. Wala pa pong ganito na cryptocurrency na ganito karami ang utility. Bilangin po nyo yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, kita nyo, yan po yung binabasihan nila kung bakit tayo aakyat kaagad sa top 10 o top 5. Di ba nakita nyo? O ngayon, ang tanong, pag nangyari yon, ilang token ang hawak mo? Yung tanong, di ba tinatanong namin kayo yung palagi yan? Ilang token ang hawak mo pag nag-launch na siya at pag na-reach na niya, ang 10 nyo is dollar. In 2 to 3 years from now, nakagaya ng naabot ni Bitcoin. O, kaya na po ako sumagot. Yun lang, Sir Anton at Sir Paul, Ma'am Gloria, para lang ay, pampagising. Grabe, no? Goosebumps. The future is bright. Thank you, Director 2 Stars Eddie Onya.